Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na lang po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman o munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga taong nakikinig, mga solid supporters, silent listeners, mga spiritual warriors group, Sator Coronados, lahat ng mga batch. Una sa lahat, mag-aalay tayo ng panalangin para sa Panginoon Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa sandaling ito na ipinagkaloob niyo muli sa akin upang makapagbahagi ako sa pangkalatan, upang mas maintindihan ng mga nakararami anong mga kahulugan o ano ba talaga ang munting mga bagay-bagay na dapat malaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na ipinagkaloob niyo po sa mga sinaunang maestro na aming binabaybay sa ngayon. Panginoon, salamat po sa turo niyo sa mga sinaunang maestro na aming binabaybay at unti-unti ay natutuklasan namin ang mga bagay-bagay upang magamit namin sa aming pagmimisyon, sa mga lahat ng pangkabutihang gawain o pang-espiritual na gawain. Nawa po ay ipikalob niyo sa amin ang basbas sa pangkalatan at ingatan niyo po sana ang aming mga pamilya, gayon din po kami na nagmimisyon o inyong mga instrumento sa pangkalatan na upang kami magampanan namin ang aming tungkulin sa mga nakararaming tao na nangangailangan ng tulong, lalo na sa sitwasyon ngayon na aming ginagalawan. At sana po ay wag po kayong magsawa na bigyan kami ng biyaya sa aming pamilya, sa aming buhay, upang makapagpatuloy kami sa aming mga gawain. At bigyan niyo po sana kami ng lakas ng kaisipan, lakas ng pisikal, espiritual, mental at emosyonal upang magamit namin sa mga aming tatahaking mga landas patungo sa espiritual na pagmimisyon at upang mas makatulong kami sa nakararami. Yan lamang po, Panginoon, ang aking hinihiling sa inyo at ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Para sa kaalaman ng lahat, ako ay magbibigay sa inyo ng isang bagay na dapat nyo ring malaman. Ito ay patungkol sa salitang o ang pinandom na salita na tinatawag nilang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Alpha et Omega. Para sa akin, may lihim o mayroon tinatawag nila na nakatagong kwento o may nakatagong mensahe ang 5 salita na yan. Kung bakit napakabisa nito at naibahagi ko na yan sa unang mga videos. Ngunit gusto ko lang maintindihan nyo kung ano ba talaga ang lakas at persang taglay ng 5 salita na yan, na kahit balibaliktarin mo ay iisa ang
Hindi nagbabago o pare-parehas ang kanilang kinalalabasan ng pinandrom na salita na yan. Kaya ako nasabi ito at nais ko rin ipaintindi sa mga estudyante, sa mga nanonood, sa mga pangkalahatan. Napakabisa ng salitang ito, ng mga salitang ito, sapagkat kaya nitong paganahin ang kahit anumang orasyon. Kaya nga sabi ko, ang mga gatong uri ng salita, na buhay na salita ay pinag-iingat na hindi dapat mapasakamay sa mga taong may mga personal na pagnanais, may mga personal na mga bagay-bagay para sa kanilang kapakanan lamang. At meron din akong binahagi sa inyo para malaman ng iba na talagang subok ko na rin sa pangkalahatan na ginagamit ko ay yung orasyon na Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Jesus Salvame, na pwede nyong gamitin sa pangkalahatan yan na kung kayo makikipag-spiritual combate, pwede nyong ibalong sa tubig, pwede nyong ibulong sa pagkain o sa kahit naman sa langis na magagamit ng lahat. At meron din mga orasyon na kung mapapansin nyo, kung kayo talaga ay malalim ang inyong pag-aaral sa karunungang lihim patungkol sa Sator na salita, may mga uri na mga orasyon na kayang paganahin ng Sator. Kaya ako nasabing una at hanggang wakas o Alpha et Omega, sapagkat anumang orasyon na kapag inuna mo ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas ay gagana ito. O kung sakali man na iyo ay iyong ihuli ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Para sa aking karanasan, sa aking experience, napapagana niyan ang mga orasyon na aking nababanggit. Kaya sinasabi kong napakabisa ng salitang ito. Pasintabi sa mga iba na hindi gumagamit o kung ano man, ng ibang may mga aralin din, sapagkat ito ay sarili kong experience at sa sarili kong pag-aaral. At ito ay patungkol sa salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Wala akong ibang bagay na patungkol sa ibang aralin, sapagkat sabi ko nga sa inyo, napakalawak ng pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na isinalin sa mga sinaunang maestro na binaybay natin o binabaybay natin ngayon, at nagpasalin-salin pa sa mga sumunod na maestro. Kaya ako naninindigan ako sa sarili ko na ang ganitong mga buhay na salita ay kailangang pag-ingatan. Hindi rin basta-basta gagamitin ito upang makapanakit ng inyong kapwa o gamitin sa mga kasamaan. Kaya lagi kong sinasabi o pinapaintindi sa inyo na tulad ng ibang mga manggagamot din o sa iba rin, may mga gumagamit din ng salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas o nag-aaral din ng patungkol sa salitang o sa mga aralin patungkol sa Sator Coronados. Bagamat ang iba ay lihim lang na nag-aaral o lihim na gumagamit, ngunit para sa kanila, alam nila ang aking sinasabi. At kaya kong patunayan yan at nasubukan ko na yan, lalong-lalo na nung ginamot ko ang aking mga kapatid. Doon ko napatunayan ang bisa at lakas ng persang taglay ng salitang 5 pinandom na salita na yan, na may lihim na kahulugan at ang para sa akin, ang Alpha et Omega ay may lihim na mensahe yan para sa akin. Na una, pwede kong gamitin ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, kayang paandarin nito ang anumang orasyon, basta sa pangkabutihan lamang, at pwede ko rin ihuli yan. Sapagkat ako, ang aralin sa Sator Coronados, inuuna ko ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas na salita. Walang pinagkaiba yan sa parang nagbubukas ka ng isang pintuan. Kailangan mong gumamit ng susi. Sa mga tuwid, pinapahayagan ko sinasabi na ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas na salita ay maaari din siyang isipin natin na iyan ay susi rin. Sapagkat bubuksan mo ang isang orasyon gamit ang isang susi para ka nagbukas ng isang pintuan o nagbukas ka ng isang bolt. Saka mo babanggitin kung ano nasa loob nun. Para sa iba naman, na ibang mga orasyon sa ibang mga aralin, pwede mong gamitin yun. Ngunit binibigyan ko lang ng paalala ang iba. Kung sakali mang gamitin nyo ang salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas sa pangkalahatan sa ibang mga aralin o kunuman, ingatan nyo pa rin. Huwag nyo itong gagamitin o aabusuhin sa mga bagay-bagay sabagat kayo rin ang magdadala niyan. Kaya lagi kong sinasabi, ang pag-aaral natin sa mga ganitong mga bagay ay mayroong responsibilidad na dapat nyong gampanan din. Dapat maging maingat ang lahat ng mga estudyante, maging maingat ang lahat ng mga nag-aaral. Ako bilang isa sa mga nung ako'y nagsisimula pa lamang, bilang maestro din ninyo, nais kong ipaintindi sa inyo na may mabuting dulot din ng mga ganitong bagay
kung kayo ay gaganap sa inyong pagmimisyon, sa inyong pag-spiritual combate. Dahil alam naman natin, hindi na rin biro mga kalaban. At maski nung sinaunang panahon pa lang ay nagsimula ng digmaan sa spiritual. At hindi na natin maitatanggihan. Hindi rin natin maitatago yung mga bagay-bagay na ganyan. Para sa akin, ito ay sarili kong opinion lamang at sarili kong pag-aaral, sarili kong pagsasaliksik, at sarili kong karanasan. Nasa sa akin lang yung mga bagay na yun dahil para sa akin, talagang nagamit ko at pinapatunayan ko sa sarili ko na nagamit ko yan para sa aking mga kapatid at sa aking mga ginamot. Sa mga taong nakasalamuha ko at tinulungan o naging instrumento man ako o ginamit para matulungan ang ibang mga tao. Para sa akin din kasi, bagamat ako ay instrumento o sasabihin na ako ay nanggamot, ngunit hindi. Ang kapangyarihan ay magsisimula sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay ng Sator Coronados na nakapaloob sa mga iba't ibang susi ng Sator. Merong mga susi ng Sator na basag ng Sator na yung malakas at persang taglay na makikita nyo sa mga unang videos, pwede nyo magamit yon. Meron akong isang halimbawa, yung tinatawag nilang alligatum. Kung gusto nyong magamit ang alligatum o pamarusa, na pwede rin gawing pamarusa yan mga yan. Lahat ng mga susi na yan may lakas at persang taglay yan. O mga basag ng Sator na yan. Kaya kung mahanap nyo yung mga naunang videos na nakapaloob doon yung mga susi ng Sator, mga basag, mahalaga na taglayin nyo rin yung mga bagay na yan. Lalo na kung kayo ay gaganap sa pakikipag-spiritual combate. At lagi kong sinasabi sa inyo, yung orasyon na binigkaloob ko sa inyo dati noong nakakaraan na Sator Arepotenet Opera Rotas, Jesus Salvame na bibigasin ng 3 beses, pwede nyong ibulong sa daliri nyo yan at itatarak nyo sa tagiliran ng kalaban. Kung sakaling mapasampan nyo, mapapasok nyo sa loob ng katawan yan. At may mga bagay-bagay rin na mga sakit spiritual na pwede nyo rin ibulong sa tubig yan, ipainom sa pasyente. Ngunit lagi kong sasabihin sa inyo, kailangan magpoder, pondo at bakod muna kayo at magpalabal. Lahat ng mga dasal na kakailanganin nyo bago kayo magsimula manggamot ay lagi nyong kailangan taglayin nyo yan. Sapagkat mahalaga na malaman nyo, napakahalaga o napaka-importante ng ganitong mga bagay. Kaya ako inilalahad ito upang maintindihan nyo rin. Sapagkat ganoon naman talaga dapat, ang tagapagturo, kailangan tuturuan mo rin o ilalahad mo mga bagay-bagay upang mas maintindihan nila. Sabi nga nila, lubos-lubosin mo na rin kung ikaw ay nagtuturo. Ihayag natin kung ano yung ating naging experience. Sa akin naman, ito ay sarili kong experience. Na isinishare ko rin sa iba. At para sa iba na may nais din magtanong, nandiyan naman ang comment section. Pwede rin kayo magtanong kung ano mga nais yung tanong. Wag lang yung mga bagay-bagay na yung alam natin na may kabuluhan. Ang mga ganitong bagay na aking sinishare sa inyo ay upang maproteksyonan ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga sariling pamilya, at mga taong umaasa sa inyo sa pagdating ng araw na kayo gaganap sa inyong pagmimisyon. Kahit na ang iba naman magsasabi ang iba, kung talagang ang iba na mga nanggagamot din, yung iba sa kanila gumagamit din ng ganyan. O hindi ko man sinasabi sa pangkalahatan lahat ay gumagamit ng Sator. Pero para sa akin, kapag nakasumpong kayo ng mga manggagamot din o may mga alam din sa karunungang lihim, na may mga pagkakataon din na sila ay na inaral din nila ang pag-aaral ng Sator. Sapagkat napakabisa ng salitang Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Wala naman akong pinapatamaan sa ibang mga nag-aaral din, mga nagtuturo ko naman. Nirerespeto ko lahat ng mga basta nasa palig kayo ng pwersa ng liwanag. Ako ay kaisa ninyo at kaisa ako ng pangkalahatan. Kaya ako binabahagi ito upang mas maintindihan ng lahat at ng mga estudyante ano ba talaga ang katotohanan sa salitang Pelandrum na yan. Kung bakit napakabisa niyan at bakit pwede rin ba itong ilagay sa unahan ng orasyon o pwede rin ba itong ilagay sa hulihan ng kahit anumang orasyon. Mapalad lang iba na makakasumpong ng mga ganyang bagay sapagkat sabi nga nila, hindi lahat nakakasumpong sa mga ganyang bagay. Kung bakit nilalahad ko yan, sapagkat para sa akin, gusto kong ipaintindi o ipaalam sa inyo ang katotohanan. Kung unti-unti nire-reveal natin yung mga ganyang bagay, sabi ko nga, hindi naman lahat kayang ng tao mapipilis natin. Kung sa iba ay may sarili rin silang opinion o kung ano man. Pero para sa akin kasi, at nasubukan ko na at alam ko, nagagana at gagana yan. Pero kailangan sa sarili ko, ako kasi,
Mas inuna ko ang pagdidebosyon, kung pinumpleto ko lahat yan. Saka ko sinubukan na pagganahan yung mga yan. Kahit naman ako nagsimula, naging estudyante rin ako sa sarili ko. At inaral ko yan. Sa sarili ko, inaral ko. At bukod doon, may mga naging maestra din ako. At meron din ako mga sinundan ng mga bagay-bagay na aking pinag-aralan. Ngunit masalamat pa rin ako sa aking mga gabay sapagkat sila ang nagtuturo sa akin ng anong mga dapat kong gawin. Na aking isinishare naman sa inyo na bilang gabay nyo rin para sa pangkalahatan ng mga nais pang mag-aral, nais matuto. Sabagat hindi bibihira ang ganitong pagkakataon na mataglay nyo ang ganyang mga bagay-bagay na magagamit nyo. Kaya para naman sa akin, lagi kong pinapaalala, wag lang din natin aabusuin ng ganitong mga bagay sapagkat mahirap din. Mas maganda na panatilihin natin ang kabutihan sa ating puso. Bagamat sinabi ko sa inyo itong mga, nireveal ko itong mga bagay na ito, sana ay panatilihin nyo pa rin ang kabutihan sa inyong puso. At lahat naman ng mga binahagi ko sa YouTube channel na ito, may selyo yan. Kahit damputin mo yan, kung talagang hindi pagkakaloob sa'yo, hindi mo makukuha yan. Hindi bibigay sa'yo ng mga gabay. Hindi sila susunod sa'yo. Kailangan, sabi ko nga, magpakilala ka muna sa mga espiritong gabay na nakapaloob sa Tor Coronados bago kanila tanggapin. Ihayag mo sa kanila ang kung ano ang iyong layunin, sino ka bang talaga, ano bang purpose mo, bakit mo pinasok tong pag-aaral sa karunungang lihim, bakit mo ito binabaybay, para saan? Yan ang lagi kong katanungan din sa pangkalahatan. Maring napadpad kayo dito, napadpad ang iba, pero sa akin naman, welcome naman ang lahat dito eh. Sabi ko nga, ano mang ating gagawing aksyon ay sa pagdating ng araw ng ating katapusan, bawat katapusan tayo rin ang dadala nun. Tayo ay huhusga ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa ating mga gawa. Kaya para sa akin, panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong sarili, pagtulong sa mga kapwa nyo, sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga nila, hindi tutulong ka ng wala kang ini-expect na mga bagay na ibabalik sa iyo o kapalit sa iyo. Yun ang tinatawag na wagas na pagtulong sa isang tao sa pangkalahatan. At sana maging malinaw o maging bukas na kaisipan to sa pangkalahatan na mas maintindihan nyo na hindi rin pare-parehas ang mga bagay-bagay na bakit ganito, pwede pala sa unahan to, pwede pala sa dulo ito. Kaya sabi ko nga, nasa sa inyo, maging malikhain kayo sa mga bagay-bagay na inyong matutuklasan, na inyong matutunghayan. Napakalawak talaga. Para sa akin, napakalawak ng pag-aaral ng karunungang lihim. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko talos lahat. Ngunit binibigyan ko kayo ng mga points para mas maintindihan nyo at mas magamit nyo rin. At kung ano man pinagkakaloob ko, binabagi ko, ipinapaalam ko rin sa aking mga gabayan. At nagpapaalam muna ako sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagagamitin ito at upang ipaliwanag ko na sana maintindihan. Kaya kung kayo nag-aaral ng karunungang lihim, dapat mas lawakan nyo. Mas maging mas maging masaliksik kayo sa mga bagay-bagay. At hindi rin biro-biro ang ganitong mga pag-aaral. Kaakibat nito ay ang inyong sarili. Ang inyong sariling katauhan. Kailangan ang pagdilinis sa sarili kung talagang nais yung taglayin ng ganyang mga bagay. At kung kayo ay may mabuting kalooban, pagkakaloob yan ng mga gabay sa inyo at ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Walang duda yan. Sapagkat may mga nauna ng estudyante dito, sabi ko nga, na nakapagpagana na rin at nakapagdebosyon sila. Hindi pa man kompleto ang pagdidebosyon ay nataglay na nila o natanggap nila ang basbas mula sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay ng Tor Coronados. At hindi ko napapangalanan yung mga estudyante na yun, pero masaya ako para sa kanila sapagkat sa kanilang pamamaraan, sa kanilang pagsisikap, natanggap nilang basbas at naging bahagi sila o naging tagapangalaga sila sa mga buhay na salita na ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa mga sinaunang maestro na ating binaybay sa ngayon. At sana mas dumami pa ang mga nais mag-aral at matuto. Sapagkat tayo ay minsan naging biktima rin tayo sa mga ganyang mga bagay-bagay. Ngunit para sa akin, kung pumasok kayo dito at ang isip nyo ay makaganti sa mga tao na mga nakapanakit sa inyo, huwag nyo gagawin yun kasi naliligaw kayo ng landas. Hindi nyo pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng Sator upang gamitin ito sa personal o gamit ang inyong puot na hindi pagkakalob sa inyo. Ako, sapagkat ako, ang mismong magulang ko, ang aking ina, ay nagkaroon ng ganyang diyan ay
nawala ang aking sa ganyang mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko inisip, nung una naisip ko pero hindi end of the day sa mga sumunod na mga panahon na liwanagan ako na hindi ko dapat gamitin yung mga yun upang makaganti o wakasan ako ng mga tao sa paligid na maging maging mainitin ang aking ulo, nakadala sa paghihiganti ko sa lahat ng mga pagkakataon na maka-encounter ako, talagang ko agad. Pinapanatili ko pa rin, nagiging makatarungan pa rin ang aking pagpapasya. At binibigay ko, sinasangguni ko sa aking mga gabay at sa Panginoon Diyos kung anong nararapat kong gawin. Bagamat nakasaad dyan sa mga ibang testamento na talagang kailangan na tapusin ang mga ganyang mga bagay, ngunit para sa akin, kailangan maging makatarungan pa rin ang ating pagpapasya sa pangkalahatan. Dahil hindi biro-biro ang ganitong mga bagay. Hindi sa tinatakot ko kayo, kung naman, ito ay mga paglalahad lamang ng aking personal na karanasan. At para mas maintindihan nyo rin. Masaya ako sa mga estudyante ng mga nag-aaral at sa mga nakikinig. Sapagkat nagiging makabuluhan ang bawat araw natin sa ating pag-aaral, sa ating paglalahad. At sana may mapulot kayong aral sa aking mga sinabi patungkol sa salitang Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Alpha et Omega. O yung tinatawag nilang ang una at hanggang wakas. May mga double meaning yan para sa akin. May mga simpleng mensahe o nakalihim na mensahe. Para sa iba, hindi nila nakikita yung bagay na yun, pero para sa akin, nakita ko yun. Nakita ko yung kahulugan na yun sa ganung pagkakataon na natuklasan ko base sa aking karanasan. At nakita ko na pwede itong gamitin sa una at huli ng kahit anumang orasyon. Yun lamang po ang aking ibinahagi sa ngayon. Sana maging bukas na kaisipan ito sa pangkalahatan at mas intindihin nyo pa ang pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at gamitin ito sa pangkalahatang pangkabutihan upang depensahan ang inyong sarili, makatulong sa inyong kapwa, ang inyong depensahan ng inyong pamilya, ang inyong mahal-mahal sa buhay, at makatulong sa pangkalahatan na walang hinihinging kapalit na bagay. Yan lamang po sa ngayon ang aking ibinabahagi. Ako pong muli, si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng maraming salamat po. Hanggang sa muli.